dito from Hataw. Sir, tanong ko lang po, maraming investigasyon na gaganap ngayon about corruption, blood control mess, sa Senado, sa Congress, sa Ombudsman, sa ICI. Sa tingin nyo, alin daw ba rito ang makatotohanan at totoo talagang investigasyon? Kung meron pa? Kung gobyerno mag-iimbestiga, hindi masusolba yan dahil sila problema eh. Sila problema, paano na-imbestiga ang sarili nila? Nagpapagod lang po tayo kung gobyerno ang masusolba yan. Kaya sabi nga gabi ng Presidente, solve na lahat. Makukulong yan. Wala nang kaligayahan. Pero, I don't believe that this problem will be solved by the government. That the problem is the government. Are you saying na ito ay isang teleserye script lamang ang lahat? Teleserye daw, script lamang ba lahat? Oo. Pero gawa ng pelikula ito. Magandang pelikula, mahaba ito. Pero sino kaya nag-finance ng movie na yan? Marami ako pelikula niya. Palang person, okay na? Alright. Magandang tanghali po, Governor Manny Chavit. Bitsunita po from the 25. Sir, gusto ko lang malaman ang reaction po ninyo dahil sa Senate Blue Ribbon Investigation ngayon, nagpadala ng video message mismo si Saldico from America na doon ay sinasabi niya na handa na niyang isiwalat lahat kung sino talaga ang mastermind itong kontrobersiya sa flood control projects. Kaya daw siya kasi nagtatanong, binababanta na kanyang buwan. Totoo yan, maganda yan. Depende kung ano yung tuturo niya. Baka tuturo niya AI. Pero kung ituturo niya tunay, bigyan pa natin ang detalya sa tuturo. Hindi natin siya. Pero natatapos siya, baka mamatay daw siya, di ba siya nakakalapag ng aeroplano? Magaya daw siya kay Benito Aquino. Ibig sabihin, part of the script, yan. Pupunta ako para papatay na ako, hindi ako pupunta. Part of the script. Part of the teleserye yan. Go for soundbites lang para malinaw yung soundbites. Doon sa sagot po ninyo doon sa sinasabi ni Nong Tulfo na kabilang kayo sa financier ng destabilization. Nagtaka ako kay Paring Ramon Tulfo dahil ulit ko. Etong mga pangalan na ito, may nagsabi nga, manakot ito at bayaran yung taong nagsabi nito. Yung unang nagsabi bayad yun. Sino ba yung unang nagsabi, Manong? Meron naka-record, naglabas ng Facebook niya. Meron na una. So, kinopya lang ni Ramon to, inulit lang niya. So, hindi ko alam bakit, anong rason na inulit niya ito. Siya lang alam ko. Imbestigahan nila, bahala na sila. Kasama sa distraction yan. Pero ako lang. Destabilization. Wala isang tao dyan. Dagdag natin. Alright, go ahead. Kawawa na ating bansa, mga kababayan. Nakakaya tayo sa ibang bansa. Bagsak na ekonomiya natin dahil. Wala na gusto mag-invest dito. Nag-withdraw mga investment. Good afternoon po, Gov. Tanong ko lang po, naniniwala po ba kayo sa statement ni Pangulong BBM na may pakukulong sila before Christmas? Naniniwala ko daw ito yun na may makukulong. Well, kung ikukulong nila yung mga maliliit, mas ikulong nila lahat, wala yun. Yung malalaki, kulong nila, maniniwala ako. Sa akin mo sabihin, meron siya makukulong, hindi nga lang dapat makulong. Sasakripisyo na kasi sino. Kulong. Iba ginamit nila. Sa bilang Na wala siya, hindi nagbigay yung whatever. Maliliit. Pwede makulong maliliit. Pero malalaki, wala. I'm sure. Maniwala ko sa kanila kung ikulong yung mga malalaki na yaraw. Alam mo, ang buhay ngayon, napakamura. Pwede ka ngayon, umupa ng isang tao, bigyan sila ng 10 million yung pamilya niya. Willing siya magpakulong yung matay. Sa ganung halaga lang.
sa bilyon-bilyon. Kaya maraming pwedeng magsakripisyo sa problema yan. Yung may sinasabi nyo, maliliit na tao. Ano bang inaasahan nyo kay Mr. Romualdez? Ano bang dapat mangyari sa kanila? Maliban sa makulong. Hindi, I challenge him now. Pero para maniwala ang tao sa sasabihin niya, ipaupo sa lie detector na salita. Para masunog yung lie detector. So, hinahamon mo sila na magpa-lie detector muna. Lie detector, doon siya upo. Kung masabi yung totoo. So, narinig po ninyo, ha? Go ahead. Bilib na ako. Naniniwala ako sa gobyerno. Pagka binamaan ng mga pagsalitain, hindi natin sigurado, sabi yung totoo. Upo siya sa lie detector. Sabi niya, malinis siya. Wala akong kasalanan. Sa lie detector. Good morning, kung matatandaan niyo po, binigyan po ako ng kopya ng mga ebidensya ng flood control at iba pang projects sa Ilocos Norte. Pero dito mga nakalipas na araw, parang answered prayer yata ang request mo ko dahil nagpunta raw ng ICI sa Ilocos Norte at nag-imbestiga. Kaya lang, diniklara nila na wala daw anomalya sa mga projects sa Ilocos Norte. Anong masasabi mo? Adding insult to injury. Adding insult to injury. Apat na pinuntahan, mahigit kulang-kulang 200 ang flood control sa Ilocos Norte. Apat lang. Pero yung mga apat, may mga diferensya kunti lang. Bagong gawa nga yung mga iba eh. Pero meron akong ebidensya na kinunan sa mga ibang lugar. Puro sira-sira. Ganun ba mag-imbestiga? Meron more than less than 200 project. Apat na pinuntahan. Sandali lang doon. Sandali lang sila. Doon, malis na. Tapos, walang flood control. Ang nagsasabi noon, yung mga inhinyero ng ginamit doon, hindi, makulong sila eh. Hindi sila humingi ng tulong sa inyo. Para lang masabi na napagbigyan na ako, tinigdan niya, hindi totoo sinasabi ko. Malinis. Malinis. Pero hindi nag-report sa inyo. Hindi humingi ng tulong sa inyo. Saan po ba yung mga tinutukan yung project? Patingin nga, walang gano'n. Sila pumili. Meron, ilalabas mo sa EDSA. Ayun, abangan niyo po. Lalabas daw po sa darating na rally yung ating information. Last question po. Go. May bala ka bang kasuhan? Kasi dalawang kontraktor lang kasi ang Ilocos Norte, ang top 3 sa lahat ng probinsya nakakuha ng Pilipino project. May bala ka bang kasuhan yung mayor doon na kontraktor din sa Lawag at si Diskaya? Mabuti, that's a good question. Yung Diskaya nandun. Pero paborito ko na yun, pero mas paborito sila ng kontraktor. Konsel pa lang, paborito ng kontraktor yun. Solo kontraktor ha, yung kampanya niya. Yung mayor ngayon na nilagay nila tinasang kamay, BBM. Yun ang kontraktor, konsel pa lang. Bakit pinatakbo, bakit ginagamit pa raw? Pinanalong mayor, billion sa binigay ng project sa kanila. At yun ang bawal. Bakit nila binigyan? Dahil matagal na nilang binigyan yung project. So hindi inimbestigahan nyo yan? Wala. Hindi lumabas eh. Maki-imbestiga nga po, ICI. Anong pangalan ko? Anong pangalan? Mayor Alcid of Lawag City. Mayor Alcid. Alcid of Lawag City. Matagal na kontraktor yun. Kapatid niya, kontraktor din. At marami mong alam dyan. Marami pa. Hindi ko nasabihin yun. So, ikaw na lang ang puntahan ng ICI para matulungan mo sila. Well, ICI. Sila na lang pupunta sa'yo para matulungan mo sila sa pag-imbestiga. I doubt. Kung pumunta sila sa akin, sasabihin ko lang. Hindi. At tagal ko lang siya sabi, ICI, yung chairman mismo nagpipigil sa mga testigo eh. Ito, hindi siya namin, hindi wag yan. So, ba nagkakalokohan na talaga? Lolo lang taong bayan. Oh yes, question. Gov. Chabrit, magandang umaga po. Si Nax Adrosa po para sa ManilaIsTV.net. Ano ko lang po, ikukumpara po ninyo mga sinauna pang bilang matagal na po kayong isang politician. Ano po mapagkukumpara yung noon tsaka ngayon? Gaano ba kakorap yung noon tsaka ngayon, sir? Ito na po, bawat administrasyon, yun ang issue. Nag-umpisa pa kay President Quirino, 5,000 lang piso. Yung arinola niya,
Eh, ginto raw, 5,000. Eh, mayaman yung tao eh. Tigabigan, mayaman. Yun lang kasi, yun ang issue. 5,000 lang. Ngayon, billion na. Ito lang, lahat ng administrasyon may diferensya. Pero ito na, pinakagrabe sa lahat. Ito na ang hindi na dapat palampasin. Kung palampasin natin to, wala na mangyayari sa ating bansa. Ninakaw na ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya sinasabi ko nga, paalala ko lang sa mga kabataan, yung sinasabi ni ang ating national hero, Dr. Jose Rizal, ang pag-asa natin ay ang mga kabataan. So dapat dito sa mga kabataan para ligtas pa o kasakali ang ating bansa sa kamay ng mga wala lang tawag ng mga Walang word na mahanap. walang word na mahanap. So, kung nanonood ngayon lahat ng ating mga Gen Z, kausapin mo yung mga Gen Z natin, anong masasabi mo sa kanila ngayon? Mga Gen Z, pinabukasan nyo to, huwag kayong pumayang, huwag kayong matakot. Kami, pinaglalaban namin to para sa inyo, hindi po para sa atin. Kaya hindi namin alam kung hanggang kailan kami, bari bukas, patayin kami o kapatay. Pero ito, kinabukasan nyo to. Don't give up. Be brave. Kinabukasan nyo na itong ninanakaw nila. Palabasin nyo kung sino ang mastermind, sinong nakinabang, yun ang ikulong. Hindi yung mga ginagamit nila ngayon. Magandang umaga po, Gob, Eddan.